Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapitbahay. Kami po ay narito upang ibahagi po sa mga tao na sa Diyos po ay mayroong pag-asa. Opo, may pag-asa po sa Panginoon. Ang Diyos ay bumabago ng buhay, nagpapatawad ng mga kasalanan, nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman sapagkat may pag-asa po sa Diyos. Ako po'y magbabahagi ng ilang mga salita na sinasabi po sa banal na kasulatan. Una po, nais ko pong ibahagi sa inyo ang salitang biyaya. Opo, biyaya. Ang sabi po rito, ang kaligtasan para sa kaluluwa ng isang tao upang siya'y makapasok sa langit sa kaharian ng Diyos ay isang libreng regalo. Opo, ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. Sabi ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadakwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ibig po sabihin, ang kaligtasan po na bigay ng Diyos sa lahat ng mga tao na magtitiwala sa Kanya. Ito daw po ay kaloob na walang bayad. Ang sabi po rito, ikalawa, hindi ito pinagsisikapan at hindi tayo karapat dito. Opo, wala pong sino mang karapat dapat sa kaligtasan na ibibigay o ibinibigay ng Diyos. Ang sabi po ng Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sinasabi po na ang kaligtasan po ay biyaya, regalo ng Diyos sa mga taong magsusuko ng buhay sa Kanya. Subalit, nais ko po ibahagi sa inyo ikalawang salita, ang salitang tao. Tayo po yan. Mga tao po na binigyan ng Diyos ng buhay. Ano po ang tao? Ang tao po ay nilikha ng Diyos, kalarawan ng Diyos. Subalit, siya po'y nahulog sa kasalanan. Ang tao po'y makasalanan sapagkat ang lahat ay nagkasala nga, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. Hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Opo, ang sabi ng Mateo 5:48, kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Sapagkat sino mang gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Santiago 2:10. Opo, wala pong makakaganap ng buong kautusan. Inasabi ng isang bahagi ng kasulatan, maganap mo man ang siyam at matitisod sa isa, ay nagkasala ka na sa lahat. Ikatlong salita na nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang salitang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos po na gumawa ng langit at lupa. Sino po ang Diyos? Ano po ang katangian ng Diyos? Siya po'y maawain. Ang Panginoon po ay maawain. Hindi niya nais na ang tao ay maparusahan. Hindi ibig ng Diyos na ang tao po ay malugmok doon sa kadiliman ng kasalanan. Nasabi ng unang Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. At sa kanya'y walang kasalanan. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Unang Juan 3, talatang 5 at 8.
Ikaapat na salita na nais ko po ibahagi sa inyo ay ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Heso Kristo. Sino ang Panginoong Heso Kristo? Siya po'y Diyos. Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi po ng Juan 1, talatang 1 hanggang 5, nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-uunawa ng kadiliman. John chapter 1 verse 14, at nagkatawang tao ang Berbo, referring to Jesus Christ, at tumahas sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang sabi ni Apostol Juan. Kaluwalhatiang gaya ng sabuktong ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Opo, si Jesus Christ po, ang Panginoong Jesucristo, ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit siya nagkatawang tao? Upang tubusin ang buong sangkatauhan na nalugmok sa kasalanan. Ang sabi po ng number 2, namatay at nabuhay na maguli at maghanda ng lugar para sa ating sa langit. Ang sabi ng Isaiah 53 verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Opo, ang Panginoon ay nagsakripisyo, siya po'y voluntaryo, na kanya pong inihandog ang kanyang buhay upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ng mga taong sasampalataya, maniniwala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, ay magtatamo ng kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Huling salita na aking gusto pong ibahagi sa inyo ay ang pananampalataya. Ang pananampalatayang nakapagliligtas ay ito'y hindi kaalaman lamang. Hindi ito sa isip lang o panandali ang pananampalataya. Ang sabi ng Roma 1, talatang 16-17, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Sabi ng Hebreo 11, talatang 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihana. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Kahit ang mga demonyo man ay nagsisipalataya at nagsisipanginig. Yung sinasabi pong pananampalataya po dito ay pananampalatayang nakapagliligtas. Opo, sabi po rito, nakapagliligtas na pananampalataya ay pagtitiwala kay Jesus lamang para sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Gawa 16:31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Mga kaibigan, mga kapatid, kapitbahay, narito po kaming muli upang sabihin sa ating lahat, sa Diyos po ay may pag-asa. Opo, kung nawawalan po tayo ng pag-asa, tayo po'y lumapit sa Diyos. Ang sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Roma 3:20,
Narito ako'y nakatayo sa pintuang kumakatok. Kung ang sino man ay magbubukas ng kanyang pinto, ako'y papasok sa kanya at kami magkasalo at kami magkakasama. Mga magulang, mga kapatid, hinahamon po namin kayo, may pag-asa po sa Diyos. Ang Diyos po'y magpapatawad ng mga kasalanan, bumabago ng buhay, at nagpapagaling ng lahat ng sakit at karamdaman. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Nakakapag-inosik.